Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Good morning, Jesus. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga taga-East, sa North, sa East, sa West, at South ng Pilipinas, ng Comfy Family, at all over the world. Saan man kayo naroon, salamat mga kapatid. Tayo ay narito naman upang tumanggap ng pagpapala pagkain ng ating kaluluwa. But before that, tayo po ay mayroong memory verse for the week. At yun, Sister Cora, pakibasa naman. So Romans 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Thank you, Lord. Romans 8:6. Thank you, Lord. Sa Tagalog, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Taga Roma 8:6. Thank you, Lord. Ay, kumusta ka nga pala? Kumusta ko yung ibang tao? Kumusta? Great na great. Great na great. How are you today? Great. Kasi alam mo, kaya niya ako inukumusta last week hindi ako kasama. Kasi may Oo sakit nga ako pala. last week. I see. Thank you, Lord. So, sige, without Na-miss niya ako. Miss na miss ko po siya. Talaga po Kasi naman. Valentine na, kaya niya Tomorrow Kaya na may pala. utang siya sa akin. Nako, gumagastos tayo rito. No? Anyway, sige. Kidding aside, I think we should be focusing now on the presence of the Lord. Let us pray. Let us pray. Samahan niyo kami mga kapatid sa ating pananalangin. O aming Diyos, na ikaw ay dakila, mapagmahal, at salamat. Walang humpay na pagkalinga mo sa amin. Hindi lang sa pangangailangan namin sa aming pinansyal na buhay, kundi lalo na sa aming spiritual. Salamat sa tuwi-tuwi na nakaabang ang iyong pagtawag, pagmamahal, at paggabay. Maraming salamat. Sa oras mong ito, muli po namin inaangkin ang aming kawalan. Kami po ituruan mo. Banal na Espiritu, manguna po kayo sa amin, sa akin, maging kalugod-lugod sa Ama, ang lahat pong aming sasambitin, lalo na po ang laman ng aming isip at puso, at para po sa aming lahat na tatanggap ng pag-aaral na ito, maging kalugod-lugod sa iyo ang magiging buhay namin. Thank you, Father, sa dagdag na pananampalatayang dulot ng pag-aaral ng banal na salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, again, mga kapatid, patuloy po ang ating pag-aaral doon po sa ating part ng salvation tungkol doon sa doktrina ng repentance. And for quite some times na, ang focus po natin ay tungkol doon sa color of sin, which is part of repentance. Kailangan ang ating pagsisisi ay mabuo ang lahat ng elemento nito. Sabi natin, ang repentance ay isa sa mga medicine na dala ng ating Jehovah Rapha, kung saan naroon ang paglilinis na ng mga kasalanan maghihiwalay sa atin ng ating relasyon sa Diyos, yung ating peace with God. At ito nga po tayo, na sa series po na mo tayo ng mga
iba't ibang uri ng kasalanan at ang pagka-cluster nito upang ating pong maunawaan. Maraming salamat sa Banal na Espiritu Santo at ako'y nananalig na ang bawat pag-aaral ay nag-iiwan po sa atin ng tunay na gabay, maiwasan at kung sakaling naganap na ay mapagsisihan. So, patuloy po na nung last time around, doon po tayo tumukoy doon sa mga kasalanan kinamumuhian, kinasusuklaman ng ating Panginoon. At ang kinunan po natin ng salitang ito ay mula sa Kawikaan 6, verses 16 to 19. At Sister Cora, pakibasa naman ha, may English Tagalog ka. Okay? Sa Proverbs 6:16 to 19. Sa Tagalog, may mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. At sa English naman, there are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to Him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, for a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. So sa Proverbs 6:16 to 19. Praise Thank the you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Bago po ang lahat, nais ko sanang magkameron ng kaunting sharing sa inyo. Lalo po yung naganap nga nung last time around kung saan ang ating pong topic ay tungkol doon sa mga kinamumuhian, kinasusukulan ng Diyos na mga kasalanan natin. And yet, pagkatapos po nung lesson na yon, wala naman, okay lang, masaya pa rin kasi maraming humor na naganap. Okay lang. Kaya lang pag-uwi ko sa bahay, nung ako'y mag-aaral na uli ng second lesson, itong part 2 na nga nito, parang ako'y nag-isip. Parang ako'y kinonsensya. Para bagang ang topic ay tungkol doon sa kinamumuhian ng Diyos, and yet kami tawa ng tawa sa pag-study niya. Parang ano yun, magkabaliktaran. So I prayed hard talaga po. At I took some counsel ng ating mga brothers. At sinabi kong ako'y panalangin, kung ano ba yan. And bottom line, tulad nga ng dati, inari na tinutukso ng kaaway na ikaw ay dapat ay magluksa kung yan ang mga topic. Pero namuo po sa sarili na yung tayo ay ligtas na, ang fruit of the Holy Spirit is with us, at ang isa sa bunga noon ay yung pagiging masayahin. Kaya lamang, of course, meron ng ikaw pag-iingat. Dahil kahit po paano, alam ko na yung iba ay baka nag-isip din na ano mga ito, ang mga pinag-uusapan ni kasalanang muhing-muhi ang Diyos. And yet, nagtatawanan. Pero I do believe, I afraid na somehow, at least this particular study natin today, will help us to lessen na mabawasan po yung ating agam-agam na ganon. So, I think before we start, Brother Arnold, Minister, kanta muna tayo. Kanta muna tayo. Para maingatan ang ating puso at huwag tayong sumubra doon sa labis. Ingatan mo ang puso ko. Sister Sally, all of us. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Tanging pag-ibig mo
laman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Cora, wala ka dito noon, kaya paki-review mo naman yung ating na-take up. Thank you, Lord. Kahapon pa, pinag-uusapan ito talaga mga kasalanan ito. Naririnig ko kay Sister Ria. So, i-review lang natin yung mga, sabi nga ay God hates most. So, yung first 5 involving na mga bahagi ng ating katawan. Unang-una yung sabi, haughty eyes, kapalaluan, conceitedness of ourselves, and contempt of others. Yun yung sabi, proud look. Paano ba yung proud look? Yung mga babae kalimitan, dito nakikita yun, di ba? Yung mga proud look, na taas ang kilay, di ba? There are 7 things that God hates. Ang pride is the first because it is at the bottom of much sin and gives rise to it. Dito nagmumula yung maraming kasalanan. This is about how we see people. It's the perception that others are less valuable. Ang padalawa yung kasinungalingan, falsehood. Next to a proud look, nothing is more than abomination. Ang kasuklam-suklam. To God than a lying tongue. Nothing more sacred than truth, nor more necessary to conversation than speaking truth. God and all good men hate and abhor lying. So this is about how we speak to people. It's the verbal effort to deceive others. So, nakakatakot din yung lying tongue. Ang third, yung hands. Hands that shed innocent blood, ang mga pumapatay sa walang kasalanan. Iba dito, ang tawag dito ay yung cruelty and bloodthirstiness. Para yung talagang sabik makakita ng blood, ano? Dugo. The devil was from the beginning a liar and a murderer. Sa John 8:44, and therefore, as a lying tongue, so hands that shed innocent blood are hateful to God, because they have in them the devil's image and do him service. So kalarawan na ang demonyo at siya na ang pinagsisilbihan. This is about how we treat people. It's hurting others. Ang pang-apat ay yung heart that devises wicked scheme, pusong sa kapay walang mabuting iniisipan. So, wisdom to do evil, a heart that designs and head that devises wicked imagination, that is acquainted with the depths of Satan and knows how to carry on a covetous, envious, and revengeful plot. So pag talaga pala, pag sa heart, yun naroon lagi talaga yung pagka gusto lagi niya makapaghiganti, yun sabi, makakuha ng hindi kanya, gusto pa na sa kanyang lahat, at yung envious, sinasabi nga dito. This is about how we plan our lives. It's the tendency to plan bad things. Yung lagi nasa isip at nasa puso. Ang muli yung feet that makes haste to run to evil. Mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Sabi nga dito, feet that are swept in running to mischief, as if they were afraid of losing time or were impatient of delay in a thing they are so greedy of. So this is about our moral reflexes. It's quickness to do wrong. Sabi ng mga madali. So, ulitin ko uli nga yung sabi, haughty eyes, narito yung lying tongue, tapos yung hands, tapos yung heart, yung feet. Pero parang sabi ko, Pastor, parang, di ba lahat yung parts yan ng ating body? Mm-hmm. Para how about, di ba dalawa-dalawa yung tainga natin? Parang hindi na ulit yung dalawang tainga, di ba? Di ba? Ang tenga hindi na ulit, pero di ba ang tenga,
ito'y pandinig. Ang kalimitang naririnig ng mga masasamang tao ay yung laging chismis, yung lahat ng masama sa kapwa. Okay. At yun ang nare-retain. Di ba pag sinabi mong narinig mo, na lagi nasa sa isip, nasa puso lagi yon. Pero pagka kabutihan, di ba, kalimitan, pag pumasok nakarinig ka ng Word of God, madaling marinig pero madaling lumabas. Oo. So, kailangan ma-share yun, di ba? Tama yun. Ang ano dyan, ang reflection daw dyan, yung mga parts of the body na na-mention, you have a control on it. Yun ang napupuntahan mo, ikaw ang nagsasabi, ikaw ang gumagalaw, ikaw ang naglalakad. Pero ito, recipient. Kaya sabi nga, yun daw mga bingi, ay napakapalad. Narinig niyo yun, ha? Yung mga bingi daw, Not mapapala. necessary naman, hindi naman, immediately na ganun ang ibig sabihin. Ay, may anak kaming, deaf. May anak kaming deaf deaf. and mute. May Hindi anak ko kaming sinasabi na sana kayo maging bingi. Hindi naman ganon. Hindi, gan. Pero may anak kaming deaf. Nanap kaming deaf at alam namin na, naulit din sa amin yan na I'm so lucky I am deaf because I don't know what you are talking. I laugh when you laugh but I don't know why are you laughing. Yun. You cry but I cannot cry because I don't know why are you crying. Anyway. So, yun po mga kapatid ang ating napag-aralan ng last Tuesday. At ika nga, summarize ko ulit ha, para mas makunti pandiin. Ang una yung haughty eyes, yung kapalaluan. Kapalaluan is oftentimes sinasabi ipinalalagay lamang doon sa mga mayayaman, nakaangat ang buhay. Ito po ay tukso ng kaaway. Mahirap mayaman, merong kapalaluan pag hindi ka na kay Lord, pag hindi ka napigilan. Nakakatakot pa nga yung, kumbaga sanay kapos sa buhay, tapos may kapalaluan pa. Yung sa mayaman, normally talaga merong ganyan. Pero ngayon, ang dami nang na-evangelize, ang dami nang nagiging born again, nagmemelo na yan, nawawala na halos yung mga kapalaluan na yan. Ang pangalawa, yung lying tongue, yung kasinungalingan. At, thank you Lord. Ano bang aking message dito? Kasi nungalingan, again, yung tangyan. You produce it. Sa iyo nang gagaling yan. Hence that shed innocent blood. Mga pumapatay ng walang kasalanan. Siguro, number one dito is doon sa abortion aspect of life. At na-distinguish din natin last time around yung, the difference between murder at saka yung killing. Merong mga excuse para dito. Not necessarily excuse lang naman. Kasi it's a given fact during war, things that need to be solved this way. So, yun ang nakita natin. Ang pang-apat, yung puso na sa kapoy walang mabuting isipan. Yun ang a heart that devises wicked scheme. At pagkatapos, feet that are quick to rush into evil. Yung paang ubod tulid ng landas sa kasamaan. So, doon tayo huminto. Yung mga parts ng body na yan, kung mapapansin natin, doon sa Matthew 18 verse 8, naalala mo ba yun? Kung ito ay dadalhin ka sa kasalanan, Kailangan dukitin. dukitin. Ay, tayo muna, mga kapatid. Walang dukitan ha, ito ay ang big sabihin lamang, spiritually speaking, kung ito magdadala siya sa kasalanan, i-consider mo na ikaw ay blind. Iwasan mo ang pagbabasa ng masasamang bagay na magdudulot sa kasalanan. Yung lahat ng maidudulot, yung entering in of anything that is not heavenly facts, no? Yung kamay, ganun din. Kung itong sanhi ng pagkakasala, nananakit, nananampal ng asawa, putulin mo na. Amen? Na yun. Ay kaysa... Literal lang yun. hindi yan literal. Paa, ganun din. Ang ibig sabihin lang much better na ikaw ay may physically may kulang kaysa buo ka na ang destination mo naman ay sa hell. Kaya yan ang sinasabi. So doon po tayo, doon tayo tumigil. At ngayon ay pupuntahan natin yung pangalawang bahagi na nasa verse 19. At ito nga ay tungkol doon sa ika-6 at ika-7, yung sa verse 19. So sa Proverbs 6:19, ang sabi doon ay, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway-away ang kanyang kapwa. A false witness who breath out lies. So, dalawang bahagi. Ito yung false witness, ito yung sinungaling na tao, at ang pangalawa yung
walang dulot, walang hangad, kundi magwasak ng tahanan. Barang si ano rin ito, na tahanan, ng asosasyon, ng relasyon, ng simbahan, Magdivision, di oo, ba? divisionan. So, ano rin, ito'y representative din ni Satanas, di ba? Ang kaaway, kaya lamang nagpunta rito ay upang magwasak, pumatay, at magnakaw. So, hindi tayo dapat doon. Dapat ang ating dating ay magbigay ng nakakalugod na mga balita para ang buhay ay madagdagan ng kumpleto at kasiyasya. So, yun ang ating ngayong pag-aaral. At ang sabi nga dito ay, yung unang 5 bahagi na nabanggit na kinamumuhian ng Diyos were the look, the touch, and the body parts, the hands and the feet of a sinner which they used to sin. Paano ba yun? All of the preceding things were more than just sins, but they were less than the man himself. Yun, pupunta na ulit tayo doon sa isang issue na ating diniscuss last week na God hates the sinner and God hates the sin. Kasi nga ang norm na naririnig, God hates the sin but not the sinners. Well, kanya-kanya na mga perception yan. Kanya-kanyang kanya-kanyang dating kung kailan nangyari yon. Kasi God hates the sinner, God hates the sin. Kaya lamang sa Diyos hindi tapos. That sinner has all the option. Lagat ay bibigyan ka. Kasi sa buong mundo, sa sanlibutan, ipinagkanawa ang kanyang anak ang criteria, for those who believe. Yung mga hindi pa nabilib, may time pa naman, kaya nga hindi nabalik pa si Kristo para marami pa nga ang dumating. Yung the last 2 things prove that God not only hates sin and the body parts that commit it, but He also hates the sinner himself who sins. Oo nga naman. Ipinagkatiwala sa iyo ito. Ilang talento ito. Dapat ito'y gamitin mo para sa Diyos. Hindi mo masasabi na wala ko kinalaman sa aking labi. Hindi din po pwedeng ganon. Iating commit na magyaman tayo ng desisyon na lahat ng ito ay responsibilidad natin. In the same manner that our family is our responsibility, our church is our responsibility. So wala kang sasabihin na hindi ako yan. Ang akin lang ginagawa ay itong mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. So una, yung false witness that speak lies, yung saksing sinungaling na nagsasalita ng kabulaanan, yung pagpapatotoo sa kasinungalingan. Sa Proverbs 6:14, meron siya nasabi dito na hindi ko na pinalitan ng version kasi ngayon ko lang nabasa ito. Frowardness is in his heart. He deviseth mischief continually. He soweth discord. Yung frowardness. Ano ba, Minister Ernie, yung frowardness? Hindi forward. Hindi F-O-R. F-R-O. F-R-O. Frowardness. Yun, para bagang, yung the other version, their perverted hearts plot evil, ay they constantly stirred up trouble. So, it is something like, nauuna na yung plano mo na gumawa ng masama. At ang susunod dito ay din nga, magkameron ng trouble sa ibig mong paghasikan. Yun, habitual na. Oo. Habit na. Yun. Second in nature na. Hindi na tatanungin. Hindi na ikaw. Lagi na lang ikaw ay disobeying, not respectful, at your motive is really to destroy something. One organization, one person. A habitual one. Thank you po, Pastor. Thank you. Salamat. So, if there is perversion, yung kabuktutan sa ating mga puso, then there will be eventually be perversion in the mouth. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Matthew 12:34. Kung ano nasa puso, siyang lalabas. Siyang lalabas sa bibig. At ang isip mo, papunta na rin doon, twin brother nga yan yung dalawa na yan Pag hindi tayo napunta doon sa ating newborn life. If there is distortion, yung distortion naman, yung twisting something, baluktot of truth in the heart, there will eventually be a distortion of truth in the lips. Kung sa ating puso, hindi naghahari ang Diyos, who is nothing but the truth, the life, and the way. The way, the truth, and the life, then maraming pagkakataon ang lalabas dyan, makikita sa bibig, sa kilos natin,
ay mga kasinungalingan, hindi katotohanan, mga baluktot na mga anyo ng buhay. So, God especially hates lying when it comes to matters of justice. Yun, special attention ang binibigay ng Panginoon sa atin. Lalo na when it comes to the matter of justice. Yung hustisya, itong ating buhay. Ilan na ba yung napaparusahan, nabibilanggo, hindi basta 7 araw, 30 days, 1 year, kundi years. Na dahil sa isang false witness, yung mali, makasalanang testigo, ay nahatulan. Ang dami ng kasaysayan na mga nangyari sa ating buhay. At sa Bible man ay napakarami din ang naging biktima nitong mga kasinungalingang ito. No less than our God, our Jesus Christ. Kasinungalingan ng mga tao, ng mga Pariseo at mga hard na false witness, sa katunayan nga, yung si Barnabas pa ang pinalaya, pagkatapos si Jesus Christ ay siya ang hinatulan, pinakop, siya pinatulan ng kamatayan. Napakarami na sample at mismong sa buhay natin ito, still ongoing. Yun ang ating ipagpipray. At bukod doon, ang ipagpipray natin ay hindi lamang sila ang maging magkamali doon, kundi tayo man, lagi na ito tayo muna Huwag tayong maging biktima ng false witness na ganito. Ito'y napakadaling sumurrender ng tao. Kasi kalimitan yung false witness, may involved dito na envelope, may pera Kaya kahirapan, pangangailangan, tapos ano ba yung aking mapapala kung doon ako kakampi sa isa na yun, buhay ko na ito, sige po, parang gano'n. Meron na kayang professional na false witness na kinukuha ang tao. Merong killers for hire, di ba? Yes. Baka meron, hindi siguro. Kasi by the court of law, identified ng judge kung sino. Ikaw na yata na naman ito. Ang dami mo namang na-witness na ikaw ay naroon ng maganap ang krimen. Baka hindi na paniniwalaan yan, darling. Ayun. Pero ang isa pa na matindi dyan, yun namang, yung may kasalanan naman, because of the same group of people na false witnessing, talagang for sale ang kanilang pagtestigo, siya naman ang nawawalan sala. Siya ang nakakablik sa pwesto, siya ang gino-glorify ng mga tao. Of course, again, involved doon, it's either a promised position, money, parang ganon. So, ang Diyos, galit na galit doon. Bakit ikaw mo? Halimbawa, yung isang abang-abang lalaki, nakita lang doon. Alam ba, nagtatricycle, nagtitinda ng sundot saging. Alam ba niyo sundot saging? Pananakyo. Bananakyo. Tapos biglang siya napagkatuwaan na hulihin kasi merong ganito, ganon. Dito na bunton ang mga sisi, yung pagkakasala. Dinala. Wala namang katipe-depensa yung tao. Wala naman siya doon na mangyari. O naroon siya kahit ang tindahan na nandoon. Pagkatapos ito na nahatulan. Ilang taong pagkabilanggo. Di nabilanggo. Yung tao na yun, baka sanay naman siya na magaling pa nga doon at hindi na naiinitan sa araw. May pagkain. Pero paano yung kanyang pamilya? Ayun naman yun. Lahat ng kasalanan yan ay dikit-dikit na papaganyan. May root yan at may rootlet. Yung kanyang pamilya, ano nangyayari doon sa mga anak? Dati may konting pag-asa, ngayon ay mawawala na. Pagka nga yung pang mga at age, baka kung saan pa mapapunta, mapahama. Baka maging pusher pa. Baka maging for hire pa rin. Kaya yun po ang pinag-iingatan. Yung the root of that evil, dapat from the buds. Kaya ang ating pag-study sa kasalanan ay hindi lamang yung root, yung malaki, kundi pati yung rootlet, bunot. Hindi pruning lang ng pruning. Sisibol pa ulit yan Yun po kung bakit ang ating Diyos ay galit na galit dyan. At lalo na spiritually. So, ano pang ating makikita rito? God hates not only lies sa Zechariah 8:17, but also a lying tongue, a lying lips. Proverbs 12:22.
Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Sinungaling, kasuklam-suklam sa Panginoon. But not only does God hates lies and the lips, the tongues that speak them, He also hates the false witness, the man himself that lies for good reason. Ano mga reason na yan? Not bearing false witness is the ninth of the 10th commandment dun sa Exodus. Huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ay bahagi yan ng Great Commandments. Naku, matindi na yan. Pang siyam-siyam, brother, ano? Diyon. So, ano pang sabi po dito? Liars are of the devil. Sa John 8:44. Ito po, pakinggan mo, sister. Kayo ay sa inyong ama, ang diablo, ang mga masasamang hangarin ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Siya ay mamamatay tao buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ng ganang kanya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. So talagang liars go to hell. Because that is their direction. Yun ang talagang kanilang permanent address. Yung sinabi mo kanina, matindi na rin yun. Yung sinabi mo na, pagka ikaw ay ganyan, ang makikita na sa iyo ay si Satanas. Sapagkat talaga yan ang kulay ni Satanas. At ang iyong sinasambay si Satanas na. Hindi na pwedeng magkunwari, hindi na pwedeng pula ay pula, puti ay puti. So yun ho ang isa sa mga kung bakit itong ating pag-aaral na ito ay napakahalaga. A false witness is a very harmful person. Proverbs 25:18. Ang tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi laban sa kanyang kapwa ay isang pangbayo at isang tabak at isang matulis na pana. Injurious. Naku, paano ba yun? Nakakawasak talaga. Grabe pala yan, no? Oo naman, sweetheart. Talagang iiwasan. Pagkagising ba, Lord, nawa po yung maging kalugod-lugod sa iyo, bawat salitang aking sasabihin, laman ng aking puso, ang aking isipan, i-guide mo po ako. Basta gusto ko po kayo parangalan sa maghapong ito. Talagang kailangang may blessing na kaagad ng Holy Spirit. Ang pangapat ay wicked people use false witnesses to try to destroy the righteous. Para si Jesus Christ ito Matthew 26:59-61. Samantala, ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang makita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli niya itong itatayo sa loob ng 3 araw. Hindi lamang yung mga tao ay nasasaktan, nadudurog, lalo nga yung mga aba, those who are short in life, sabi ay must have more in law. Saan nga ba yun, Minister Ernie? Those who have less in life must have more in law. Sinong senador na nagsabi doon? In-law, batas hindi in-laws, hindi biyanan, baka ma-misinterpret tayo doon. Yung mga api, kulang, ay dapat pag-ukulan ng mga mambabatas, ng mga batas na, shall we say, favorable sa kanila. So, ganito din dito, injurious kasi yung mga ganyan, talagang nakakawasak. Hindi lamang ng pagkatao talaga bukod doon sa kanyang status in life. Si Jesus Christ, ito naman ay nakaplano na ng langit, kaya pinayagan din. Ay, ang daming false witness na ginamit. Ang daming false witness na ginamit. Kaya, yun, hinuli siya at alam natin na, naku, ito yung maaalala ko ito. Kahapon kasi, nung nakikinig kami kay Sister Ria, hindi naman Holy Week, nabanggit yung mga sugat na tinanggap ni Lord. Oo nga po. Yung bang segue tayo doon kasi napaka-importante. Sensitive kasi yung issue Kaya tayo pinapag-ingat. Itong mga kasalanan gagawin pa natin dito, bahagi yun na sugat.
Yun nangyari noong kay Eva at Adan, ngayon, at yung mangyayari pa doon, bahagi ng sugat, dugo, kaya nga siya ay kasama rito. Yung doon nga sa movie, sino nga ba yung artista doon? Si Mel Gibson. Mel Gibson. Yung isang nakakatakot doon, yung gupit, 7 strands nga ba yon? Not only made of leather o pagi, buntot pagi, sa Pilipino, masakit na yun eh. But at its end, may nakalagay Bakal doon, yun. parang sima, claw, oo, maliliit, ganun. Tapos pagka tinamaan ka rito, hindi naman sasabi, excuse me. Kundi, harat, gagawin. Di yan isugat. Ay, Kasama ang laman. kasama ang laman at ang buto. Inabot din yan. Kaya ganun kaseryoso ang kasalanan ng tao. Ganun kalaki ang puhunan ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi, huwag nating sasayangin ang ating buhay. Huwag nating sasayangin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin dito. It's all about God. Ramon Magsaysay nagsabi noon, thank you, Minister Early. So, ang sinabi ni Ramon Magsaysay, kung sino mga kaawa at kulang, siyan lagyan natin ng pansin sa ating paggagawa ng mga batas. Parang gano'n, no? Minister Ernie. So, yun po ang si Jesus Christ ay naging biktima nito. Kaya naman, makatotohanan ang kanyang sinasabi dahil lahat ng kanyang sinasabi, kanyang naranasan. Napakatapat ng ating Panginoon. A false witness can be identified when his witness doesn't agree with his own statements or the statement of others. Sa Mark 14:56, maraming ang saksi ang nagsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi naman nakakaisa ang kanilang mga patutuo. Yung false witness, muna, pag ikay sanay na yung taong yon ay talagang sinungaling, proven na yon. Pero mga false witness na naka-Prada, naka-Amerikana, naka-lahat, hindi mo paghihinalaan. Ay, naka-Prada yata ikaw na bag. Ibig sabihin din talagang mapaglinlang. Mapaglinlang. Sa Bible, yung mga false accuser, sa kanila pumatak yung mga parusahan dapat sa kanila. Saan ba yung si Susana, Daniel encounter and the two elderly na may masamang pagnanasa sa kanya? Super ganda si Susana, nagkameron ng interest yung dalawang matanda, balak ay rapin, pagkatapos ay, saan nga matatagpuan yun? Yung kay Susana na yun. Daniel 13. Sa Daniel 13, anong nangyari at napatunayan na sila sinungaling? Ito muna ang isang ito. May hatol na kamatayan na kay Susana ito muna ang isang ito. Matanda number 1. Punta ka rito. Pinaghiwalay sila. Pinaghiwalay. Oo, para malaman kung nagsasabi sa pareho ng totoo. Oo nga. Anong sabi, darling, doon? Anong sabi doon sa isang matanda number 1? Kung saan ginanap. Ano Saan mo nakita na si Susana ay naroon ng kanyang kalaguyo? Anong sabi? Nasa ilalim po ng puno ng kung ano man, Pilipinas ng puno. Nasa ilalim po ng puno ng saging. Ganyan na. Sige. Ikaw naman, matanda number 2. Saan mo nakita si Susana na nakipag-ugnayan, nakipaglaguyo doon sa kanyang kalaguyo? Doon po sa puno ng Kamatsili. Ayan. Kamatsili. Ayan. Ayun na. So, verdict na pag gano'n. Narinig na lahat. Mali. Kaya ang nangyari ay, kung ano ang parusa dapat kay Susana, pumunta na roon sa mga nag-akusa ka na. So, maingat po tayo. Hindi lamang maingat na itry natin magsinungaling. Baka naman walang kukontra. Kundi talagang huwag kang magsisinungaling sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa atin. Huwag kang magsisinungaling pagkat ang Diyos ay nakatingin sa atin. So, God has strict penalties for bearing false witness against someone. Not only strict, but sabi nga, very, very harsh in terms of ang ating pananaw. If the witness was found to be false, he would receive the punishment that the accused man would have it if he had been guilty. Deuteronomy 19:16-20. Kay Esther, kay Haman, kay Susana, at saka dalawang accuser, ganun din.
Ganun din ang nangyari. Kung ano ang dapat na kahatulan, bitay, yun ang maging kahatulan pagka napatunayan ang iyong ina-accuse doon sa hindi totoo. Napaka parehas na noon. Pero during those days, ganun kabilis ang pagdidetermine kung sino ang true at kung sino ang hindi. Ipag-pray natin kasi nga dito sa atin, by now, money talks eh. Pero if you are with Pag may kaso dito, talagang super tagal. Super tagal. Wala, hindi agad masusolusyonan. in a way, yun din naman ay kailangan kasi naman pagka super bilis, parehas yan eh. Talagang let God na lang tayo. Pag super tagal, ganun din yan. Super bilis, ganun din yan. Basta pag-pray natin na in justice, o di kaya mercy, grace, ganun magaganap sa kanila. No? Micah 6:8. Yon. What the Lord requires. Yes. I see. Thank you, Lord. Yon. So, sabi dun sa Matthew 7:2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Hindi man kayo ang nagpapataw ng kaparusahan, yung ating accusation sa kanila, ay yun din doon din tayo susukatin ng ating Panginoon. So, liars have their part in the lake of fire. Ito na nga ang magiging permanent address ng mga sinungaling. Liars go to hell. One time, sa opisina, ako'y seryosong usapan, ako'y doon sa nag-inject ako ng isang joke para lang matahimik ang lahat. Yung isang galit na galit, sumigaw ba naman sa akin, liars go to hell. Sabi ko, ba't not joker? Nagkatawa na, di ba? Kaya lalan nagalit sa akin. Yung humingi na lang ako ng sorry after matapos yung mga discussion na gano'n. So, ganun po siya. Sabi nga sa Revelations 21:8, but as far as the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Sa buhay na ito, nag-aagaw-agawan ang tayo by the sea, by the lake. Sa buhay na sa kabila, huwag by the lake of fire. Yun ang pinakamainit na bahagi ng impyerno, yung by the lake of fire. Kaya yun ang mga destination ng ating mga kasalanan. Oo, mga kasalanan sa mga pagsisinungaling. So, that's the parts, sin number 6, yung false witness na ang dulot ay kasalanan. Tayo hatiin natin, darling. Punta na tayo sa mga announcement, no? May birthday. Sige. So mga kapatid, ito po ating batiin ng happy birthday ang mga birthday celebrants ngayon. Thank you, February Lord. 13, happy birthday. Sister Odette Danganan. Happy birthday, Sister Len Dison. Yan yung anak ni Sister Jai. Sister Yomi Cabral. Sister Lee Salagubang. Sister Audrey Isabela. Yun yan. Sister Daniel Patulay, ito yung nag-share sa atin Sa Makati, nabuli siya sa barko. Sister Rose Francisco, Okay. Sister Taling Lubugan, and belated happy birthday, Brother Norman Quinto, Brother Alexander Quinto. Yes, Happy ulitin ko ha. birthday. Ang dami ngayon kasi merong instances na halos wala, Pero ngayon ang dami, thank you Lord. February 13, sa araw na ito, happy birthday kina Sister Odette Danganan, sina Sister Lindison, Sister Yumi Cabral, Sister Lei Salagubang, Sister Audrey Isabela, Sister Daniele Patulay, Sister Rose Francisco, Sister Taling Lubugan, and belated happy birthday to Brother Norman Quinto and Brother Alexander Quinto. Happy birthday! Thank you, Lord. Andiyan na, si Brother Bong.
birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Yan. Susunod naman yung repeat new song ni yung Salamat at Nakilala Kita o Jesu Cristo, composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother S.J. Garcia. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesu Cristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot umarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesu Cristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesu Cristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesu Cristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesu Cristo, hindi na ako titigil sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko.
Ang galing. Thank you, Lord. Galing talaga. Nakita mo ba ang daliri niyan sa huli? Oo, Tika, ganyan tika. pa eh. Ano, ang ganda, no? Praise the Lord. Announcement. Good announcement. Best announcement. Lahat na naganap sa atin. Ito po, may bago ng Pope. Opo. Umusok na. Thank you, Lord. Atin pong mga Comfy Board Governors for 2024-26. Kahapon po ay nagkaroon na po ng secret votation. Dito po ang nagaganap ay hindi po appointed. Talaga po freely, bawat isa na nailig ay naglalagay kung sino po yung karapat-dapat sa bawat pwesto. Wala po nagsasabi, ikaw ay doon, ikaw ay dito. At ito nga po resulta na naganap kahapon. Ang ating pong chairman ay si Pastor Oying Cabral. Praise the Lord. Ang ating presidente, of course, ang ating pong Pastor Alex Bartolome. Ang vice president po, si Pastor J.B. Cagimbalyan. Yes, I'll be very, very busy. Ang treasurer po ay si Brother Larry Gaviria. Ang ating secretary, Sister Remy Cabral. At ating dalawang importanteng members ay si Pastor Fred at saka po si Sister Ria Bartolome. What a team. Anointed, blessed by the Lord. Thank you, Lord. Meron pang announcement. So, sister, ano ba yan? Ito yung sa CSM, ano? Yung CSM. Sige lang. Yan, sa Basa. CSM natin, Rhythm of Love sa 1 John 4:16-18, yun ang kanilang word. At kailan? Sa February 25 ito magaganap at 6 p.m. sa Cramsis. Nakalagay. 2. 2. To No. 6 p.m. Sorry. Okay. At ito'y gagawin sa Cramsis, doon sa Makati West. At ang dress code is smart casual, yung color team, red, pink, and white. At meron love offering na 250 per head. Yun. Ito po yung CSM na quarterly Quarterly fellowship. fellowship. Magaganap sa Cramsis this coming February 25. Mag-start sa 2 p.m. up to 6 p.m. Rhythm of Love. Ganda nun, Ganda, ang Rhythm oo. of Love. Sana meron din ang senior niyan. Ay, oo naman. Oo. Anthem. Baka Anthem of Love ang mangyayari sa atin. Anthem of Love. Okay, go ahead, Pastor. Thank you, Lord. Thank you. Sister Ja, meron pa ba? Kami na. O, sige po. Patuloy po tayo sa pag-aaral, mga kapatid. Ang ating panghuli, ito actually ay kapitong kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Talagang kinasusuklaman. Ito po yung pinag-aaway ang kanyang kapwa. He that soweth discord among brethren. Pag sinabing sowing o sow, naghahasik. Tanim na kitanim. Tamaan na kung sinong tatamaan. So ito namang yung discord, ito po yung absence of harmony. Pinipilit na wasakin ang harmonious unity ng mga samahan, be it in the family, be it in the church or in the offices. Yun po ang kinamumuhian ng ating Panginoon. A man who sows discord among brethren is one who disseminates, spreads, or propagates opinions that cause disagreement, variance, dissension, and strife among members of a Christian church. Ito ang kinamumuhian ng ating Panginoon. So, sa Proverbs 6:19 po yan, pangalawang bahagi, yung B. The last abomination listed may seem minor compared to some of the others such as shedding innocent blood. O nga naman, kung mapapansin mo, bakit naman ganun kalaki samantalang mamamatay tao, yung mga genocide na tinatawag, itong mga Hitler na ganito, hindi ba mas malaki yon? Pero sabi dito spreading strife among those who should be in a harmony is serious strife. It is also translated as contention and controversy. Sabi, mas higit ito. Kasi dito nagmumula na yun Yung pinaghahati-hati. Mula dito, kung hati-hati na, wala unity, that's a weak unity, that's a weak government, weak family, weak church, weak you. Pagkahati-hati ang nangyayari. This is the characteristic of worthless, wicked man. This is the characteristic of a worthless, wicked man. The very good example, the head of this wickedness, ay walang iba kundi si Satanas. The first sin is pride. Pero the first temptation totoo nga ba ang sabi ni Lord sa inyo? Parang ganun, ano? Meron ba kayong nawawari na sa buhay natin? Kayo ba o kayo nilapitan? Totoo ba na si Marites ay hindi na matutuloy ang kasal?
Mga kapatid, pwede po bang ipagdasal natin si Brother Bong? Hindi pala si Brother Bong. Yung gumagamit ba na, pati pulpito ginagamit. Ipagdasal po natin si sister kasi po medyo nagkakalabuan siya ng kanyang mister o kung ano pa man. Medyo you are dividing, which is an otherwise hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Sabi po doon sa Proverbs 6:12-15, taong walang kwenta at taong masama kasinungalingan kanyang daladala. So ito yung daladala palagi, yung sabi nga, sina Sister ba nagsabi, nagdudugtong-dugtong ng buhangin. Naglulubid-lubid. Naglulubid-lubid ng buhangin. Medyo impossible yun, pero kumbaga sinasabi nga na hindi ka panipaniwala, it will not give weight, parang ganon. So, ang mga mata ay kinikindat o kaya ipipikit-pikit, igukumpas pa ang kanyang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Pakitingnan niya yung katabi Akala ko kung pag kikindat-kindat, hindi ba kinikindatan lang yung kanyang crush. nakakrasan? Ipakindat-kindat hindi isang kindat lang eh. Parang kinukonvince na ito. Yun, ayun. So, tantalizing Baka eyes, naman, sabi. Oo baka nga. naman nangangati lang yung mata. Oo, sige na. Basta Malapit na magka-sore eyes. kung ano may masama yan. Kung ano may masama yan, no? So, it's stirred up by those who are arrogant. Medyo may kayabangan, may kahambugan sa Proverbs 28:2. And those who are hot-tempered sa Proverbs 15:18, yung mainitin ang ulo. Ang mainiting tao ay naguudyok ng pagtatalo, ngunit siya'y makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. Yun, opposite side yon. Pagka ay mainit ang ulo, gusto mo yung gulo na. Gulo na lahat. Kung lang naman magiging magulo. Kaya pinaghati-hati niya. Proverb 16:28, ang taong baluktot ng isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Totoo nga naman yon. Ako'y natutuwa kay Pastor na-share ko na to sa atin eh. Si Pastor Larry Castillo, matagal-tagal din kami nagkasama. Somehow siya talagang after mami ay friend at saka naging nagtuturo sa akin maraming bagay. Sabi niya, Pastor, good news. Sige, ano yung good news? Bukod sa word natin ngayon, sina sister nagkabati na. May reunion na nga sila. Sige, ba't di pat naman kayo ni years na hindi nagbabate? Yung magkapatid na yan, para nagsumpaan na, nagtagaan na sa bato. Si Lord yun. Anong ginawa mo? Si Lord din yun. Kasi daw ginagawa niya, pag naroon siya sa prayer meeting ng isa, sumbong na kasumbong, pupunta ka ba dito after this, doon sa kapitbahay ko? Alam mo ba kung sino yan? Kapatid ko yan, pero yan ay para bang wala na. Sunugan na ng pampilita. Hindi na kami kapatid. Basta gano'n. Pagdating naman doon sa isa, gano'n din. Alam mo ba na yan ay gano'n? Gano'n. Alam mo, pagdating ni Pastor Larry, hindi niya sinasabi ang gano'n. Kayo pala magkapatid, close na close nung kay bata pa. Ang ganda sinasabi yun. Peacemaker siya. So, hindi naghahati-hati. Yun dapat nating. Pero kung ikaw ay susulsul pa, para ikay maging... Oo nga. Baka yan. Baka. So, yun ang mga nakita natin. And once it has done its damage, it's not easy to correct. Yun po ang ating pag-iingatan. Proverbs 18:19, ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan at sa gayong mga pagtatalo ay para mga halang ng isang kastilyo, wall ng isang castle. So napakahirap mabawi. A brother offended is harder to be won than a strong city, and contentions are like the bars of a citadel. Sa probinsya, nung kailan, sa mga piyastahan, tapusan, meron kami dong mga parang sinakulo, pero hindi ito sinakulo kasi hindi naman, Doon ko napansin una yung mga drama ba, patawarin mo ako. Nagkamali ako, natukso ako. Sabi naman ng babae na alala ko, kita mo ba ang tubig na ito? Na narito sa basong ito? Sige. Kung maibabalik mo ang tubig na yan sa basong ito, patatawarin kita. Matindi yun.
Meron pang isa. Hindi naman mangyayari Ay, kaya nga, mahirap na. Na-offend na eh. Mahirap na. Isa pa. Pero siguro wala na ngayong gayaan. Ay, kaya nga, winawarningan tayo. Ikaw ang naging sanay, kaya nagkabaroon. Meron pang isa. Nangyari yata ito dito sa kompi eh. Brother, patawarin mo na. Nahingi na sa'yo ng tawad eh. Kung si Kristo nga, nagpatawad eh. Ikaw pa? Anong sabi ng brother? Hindi ako si Kristo. Hindi ako pwede magpatawad. Medyo pasaya lang, pero talagang napakahirap pagka yung lalo't marami na ang naramay sa pamilya, sa reputation. Mahirap na magkapatawaran. Kaya nga, ingat-ingatan kung ikaw ang magiging simula ng sagalutan yon. Mga galing pa raw, bitina ng mabigat na bato, na panggiling, itapon sa dagat. Hindi uli yun ang literal na meaning niyan. Ang ibig sabihin niya, ang kaparusahan doon ay dito pa man sa lupa, mararanasan mo. Ikaw mismo ay mapipighati sa magiging resulta ng ating ginawa. Ang gustong-gusto ng Diyos ay yung the brothers to dwell in unity. Psalms 133 verse 1. Napakaligaya at kaaya-aya sa ating pagmasid ang mga kapatid sama-sama. Pakisabi naman sa iyong kapatid, ako'y nagagalak at ikaw ay narito. Ako'y nagagalak at ikay narito. Ako rin. Such unity is even more important than those who are spiritual brothers sa simbahan. It is our love for one another that demonstrate we are disciples of Jesus sa John 13:35. There is not to be division among us sa 1 Corinthians 1:10. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayong lahat, na walang hidwaang mamamagitan sa inyo, magkaisa kayo sa isip at layunin. For we are to be diligent to serve the unity of the Spirit in the bond of peace, sa Ephesians 3:6. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Because there is one body, one Spirit, just as you were called to be one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all, and through all and in all. Iisang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Iisang pananampalataya, meron tayo. Isang Espiritong gumagalaw, dahil kay Kristo tayo nagkakaisa. No? Dapat unity. That is done by having the humility to regard others more important than yourself and look out for their interest and not just your own. Philippians 2:3-4. Huwag kayong gawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang na inyong sarili. So everything again starts with humility. Sa mga susunod po mga pag-aaral, nandun po yung ano bang itatapat natin maybe next week sa mga pagkakasala, pagkakamaring ito upang tayo maging matibay. Again, itong ikapitong kasalanan ito, the worst of the wicked man's sin. It would close the case in this man's moral depravity. Ano ba sabihin ito? Sarado na ang kaso mo. Lalo mong pinatunayan, ikaw nga may kasalanan. Pagka nagkameron na ganitong kasalanan. Therefore, his calamity will come suddenly, instantly, he will be broken, and there will be no healing. Ito doon sa Proverbs 6, verse 15. Before the 16, napakaganda pong basahin din yung buong Proverbs 6 na yun eh. At makuha po natin itong verse 15 na kapag ito'y magkakaganito, yung hatol sa iyo wala, hindi na ma-appeal dahil talagang ikaw totoo nga nagkasala. Sowing discord among brethren is the seventh and ultimate sin that God hates. It is called abomination to God. Again, God hates those evils that take effort. God hates those sins that require premeditation and planning, premeditated crime. So therefore, we have a hard enough time resisting natural temptation in our world. When someone intentionally tries to create anger, bitterness, resentment, and strife, and God hates that. No matter the reason, ano man ang maging katwiran mo o dahilan, sowing discord is an abomination to God. Be it sowing discord in politics, be it sowing discord with regards to money, sowing discord over doctrine in the church or in the community, sowing discord over friendship, romance,
our planning is an abomination to our God. Ano man ang reason, ano man direksyon, pagka ito'y maghati-hati, hindi tama yan. Praise the Lord. But God hates people that sow discord among brethren in a church for good reason, especially the church. It's not only the government, the family, and everything, but it is the church because the church will represent us in heaven. And the church is the kingdom being established in the Lord, by the Lord here on earth. Salamat yung pong mga lahat ng naganap sa atin itong haling mga araw mula doon sa nomination, sa election, hanggang sa ito nga po yung nomination ng mga officers natin. May mga pailan-ilan pero yun po isang chismis na hindi dapat naman patulan. Thank you Lord, tayo po ay iisa ang ating naging direksyon. Merong ibang nagbibiro-biro. Itong ganito, itong ganon, itong ganito. Pero minor yun. So matotal, for me, especially this year, ito po isa sa pinakamagandang election, nomination, and everything that we have. Thank you Lord and congratulations. Una doon sa mga committee members ng ating election, mula po kay Sister Sophie, kay Sister Tire, at dito naman sa pamumuno ni Sister Jennifer, na Sister Engineer Connie. Thank you Lord at yung kanyang mga, hindi ko na isa-isahin kasi tayo, may bayad na paglabampas. So talagang nakakatuwa. I am very impressed. I pray to the Lord na ibalik sa ibang pamamaraan sa inyo po yun. Instantly, sabi ko, punta ko doon ng Friday, habulin ko kung ano. May kahit naman, okay na po, Pastor, ayos na po, ang ganda-ganda na po. Ayun, ang ganda nga naman ang dumating. At nung matapos, immediately rin, kasi Sunday is fellowship, wala uli. Parang wala nangyari. Ang linis-linis uli. Yan po ang unity sa Comfy Family. At alam ko ito nagaganap din sa marami pang mga simbahan. Why? Bakit gusto ng Diyos na huwag maganap sa simbahan ng pagkakahati-hati at naway huwag isa sa atin na maging dahilan ng pagkakahati-hati? Because God loves His church. Sa Psalms 87:2. Strife will destroy a church. Galatians 5:15. God wants there to be unity and harmony in His church. Sa Psalms 133 verse 1, yung ating sinabi. At marami pa. 1 Corinthians 1:10, Romans 12:6. Those that sow discord and strife separate close friends. Pinaghihiwalay niyo ang tunay na magkakapatid, magkakaibigan. Proverbs 16:28. Barrens and strife, heresy. Galatians 5:20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampihan, mga pagkakabahabahagi. Yun ang talagang ayaw ng Diyos na maganap saan man, lalo sa simbahan. Therefore, anyone who sows discord among brethren is hated of God. Dito nasusuklam ang ating Panginoon. Well, while so much ay nasabi na natin tungkol sa listahan ng mga kasalanan, it is important to appreciate the feeling represented in this list, the feeling of the Lord. The feeling of the Lord. Yun ang kanyang expression. Kinamumuhian ko yan. Meron din siyang nararamdaman. God has feeling too. May damdamin din ang Diyos. God is not a robotic deity without feeling. Hindi siya robot. Hindi siya artificial intelligence na alam lang ko na mga pinid sa kanya, pero yung reasoning, yung programming, wala sa kanya yon. God prefers some things over other things. God hates some things more than other things. God has feeling too. God hates these 7 sins more than anything. For example, God doesn't like gluttony, but He hates pride more than gluttony. So may distinction. Ayaw ng Diyos na lahat ng ito, pero meron siyang isineseparate na mag-focus ka naman dito. He hates yung mga bagay na kinamumuhian yung pagdidivide, kasinungalingan. God doesn't like fornication, matindi na yon. But He really doesn't like lying. Fornication, forgivable, lying forgivable, pero sinasabi niya, huwag ito. Pero higit sa lahat, yung lying at saka yung paghati-hati, ikaw naging sanhi. God hates sowing discord more than anything else. Lahat ng maghati-hati sa mga sasasyon, sa tahanan man, sa simbahan man, yun talaga kanyang kinamumuhian. Yung application sa ating buhay. When we establish and grow relationship, we get to know people. In getting to know the people we claim to love, we learn about their feelings and almost everything.
Husband and wife, Valentine's Day, God and us. Alam ba ninyo ang language of love ng inyong partner? Ikaw. Alam mo ba? Hindi. Napakahalaga sa Valentine na ito. Roses are red, violets are blue. Pero hindi yan ang gusto ko. Parang gano'n. Ano nga ba yung language of love? Word of affirmation, I love you, sweetheart, darling. Kamusta ka na? Touch, parang gano'n. Tapos ay serving, parang gano'n. Giving gifts, receiving gifts. Na-discover na ba niyo kung ano ang love language ng ating namang mahal sa buhay? Sige, di-discover natin. Ano kaya ang love language ni Ed? Sister Tess? Ay, ba't ba napatingin ako kay Sister? Pamihan na lang pagkatapos, tatarap ulit. Sorry. So, ganun din sa ating Panginoong Diyos. We learn that they like some things and they dislike other things. We learn that they love some things and we learn that they hate other things. May gusto si Sister Cora? Meron din naman siyang, ito na naman. O di kaya, thank you, pero ipamimigay naman sa iba. I hate this smell. Parang ganun. Parang sabi, thank you, ang bango-bango nito. Pero yung pala naman ay hindi ganoon. So, we learn that they prefer something over other things and that they dislike something more than other things. In the process, we learn that there are some things that they just plain hate. Paki-discover, mga lovers, mothers. We know that people hate things. You hate things, I hate things. Ano, outside of the spiritual lesson, ano yung mga kaya na ayaw mo, you hate it? Meron ka ba nun? Ay, mabait ka, wala kang kinamumuhian. Typically, liars talaga. Wala namang nakakagusto sa sinungaling, mayabang. Yung mga hypocrite, ayaw natin doon. Ayaw din natin ng mga bad drivers. Talaga pag ako'y nakasakay sa ganyan. Snakes, ahas, ayaw din natin, Kakatakot. Nakakatakot, no? Animal abuse, child abuse, smoking. We hate smokers among the part ng ating, di ba? It's not surprising to hear that people hate things, but it is jarring, ang ibig sabihin, shocking, to hear that God hates things. By the way, ano ang pagkakaiba ng human anger at saka God's anger? Ano ang pagkakaiba ng human anger at God's anger? Sabi doon sa akin nakita, God's judgment and His anger is always perfectly informed and just. This is why we are told in Romans 12:19-21 to never take revenge but leave it to God. Ang judgment, ang hatred ng Diyos ay lagi ng base sa perfection. Base sa perfection. Sabi nga sa ni Pastor Alex kahapon, an anger and judgment are not righteous like God's. Yung daw ating anger and judgment, hindi katulad ng sa Diyos. Yung God's judgment is above and beyond right and wrong. Hindi mo siya makakategorize sa left and right, above and below. It is always above and beyond, above and beyond. Only the heavenly God has that character. So do not say, siya pa naman ng Diyos, magagalit siya. Hindi natin pwedeng sabihin yon. So again, challenge to all of us, if we care about them and if we care about making them happy, we need to avoid doing these things they hate, doon sa ating mga mahal sa buhay. If we care about them, we take the things they hate more seriously than the things that annoy them. When it comes to our relationship with God, we should avoid these things that God dislikes, and we should avoid these things that God hates and gets annoyed by. Ultimately, however, we should work especially hard of avoiding these things that God hates because may damdamin din ang ating Diyos. Jesus wept. Yun ang patunay na ang ating Diyos ay madamdamin nang mamatay si Lazaro, yung kanyang kaibigan. So God has feeling too. Mga kapatid, thank you Lord. Naganap po yung ating pag-aaral. Natapos po yung ating 7 sins that God hates most. Praying that ito po ay magiging bahagi ng ating pag-iingat sa ating sarili. By next time around, prayerfully, if God's willing,
pupuntahan po natin yung antidote naman dito sa 7 God hates most. Supposedly nga ito. Ito ay tungkol doon po sa, darling may buyer. Tungkol po doon sa, kung doon sa 7 deadly sin, ang antidote ay beatitude. By next week, try po natin, God's willing. Antidote naman sa God hates most ay ang nakita po natin yung armor of God. The armor of God. Pagtulong-tulungan po natin itong pag-aralan, pagkatapos po ipagtulong-tulungan natin itong i-pray kay Lord na talagang magpalakas sa atin against all types of sin. Let us pray. Sister, pakipray ka. Thank you, Lord. Lord, maraming pong salamat sa mga word na ibinigay mo ngayong umaga. Nawa, Lord, ito ay aming maisapuso, masaisip at maisagawa. Tulungan mo po kami, hindi namin po kaya ito. Pero alam namin sa iyong blessing sa amin ay magagawa rin namin na gradually. Marami pong salamat at lahat na ito ay itinataas namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Thank you, Lord. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy